Hello mga boy, mga boy, mga boy, mga boy, mga boy. Welcome back sa ating anime Tagalog Talakayan. At dito mga boy, ang pinaka maangas na part is yung pagpapakita ng God. Yes guys, lumitaw yung God dito. At sa paglitaw niya na parang itong ang pagwisawis ng ulap ay parang dimensyon na paglabas ng paa ng God. So ayun guys, napakaangas diba? At habang nangyari yan ay napatingin nga din si Kalbo na napaka-weirdo nga daw yung mga kidlat na yan. At dito sa panel guys, nang sinuntok nga kasi ni Saitama si Garou, nung tumurpit si Garou ay sakto ang tilapon niya doon sa paanan ng God. At dito nga naririnig ni Garou na may tumatawag sa kanya. At sabi naman ni Garou, sino ka naman? Sabi naman ng God na yung pangarap daw ni Garou is mukhang matapos na daw sa isang kamay lang ng isang hero. Then sabi naman ni Garou doon sa God, itikom mo nga yung bunganga mo. Gusto mo bang mamatay? Ha? Then sabi naman ng God na meron daw kasing isang kamao o suntok na pwedeng maka-counter sa kanya. So yun yung sabi ng God kay Garou. Sagot naman ni Garou sa kanya, sino ka ba asshole? Pakita mo yung mukha mo. Ano ba yung gusto mong sabihin? At dito guys, sumagot kay Garou yung God at nagpakita as Silver Fang. Oh guys, nagpakita yung God na ginaya nga yung mukha ni Silver Fang. Then sabi kay Garou, nandito ako Garou para tulungan ka. Sabi nga dito ng God na hindi daw siya papayag na matalo na lang ang kanyang estudyante habang nakaupo at nanonood siya. Dun nga inabot yung kamay ng God na nagpakita as Silver Fang. At dito guys, pagkahawak pa lang ni Garou sa kamay netong God na to, ay dyan na nga mga boy. Dyan na nga ang pagbabago ni Garou na mukhang nagkaroon siya ng napakalakas na kapangyarihan. At habang nangyayari yon ay napatinga lang si Saitama sa itaas na mukhang may pabagsak daw. At ayun nga si Garou mga boy. Dito pa nga sa part na yan ay nagtaka si Saitama na mukhang nagbago daw yung costume ni Garou. Tapos pinunas-punasan niya pa nga yung mata niya na parang hindi niya makita ng maayos. Then yung makita niya guys ay heto na nga, napakaangas ng forma dito ni Garou compare doon sa unang form niya. Yung bagong forma dito ni Garou mga boy is parang omnipotence. Na makita natin dito is kumikinang-kinang na may makita tayong mga galaxy sa kanyang katawan. At dito sa part na to guys, mukhang sumanib sa kanya yung God. At sinabi pa nga ni Saitama dito, oy Garou, ano nangyari sa mukha mo? At dito sa next panel mga boy ay dyan na nga pumorma na ng combat battle itong si Garou. At dito natin makikita yung kanyang bagong style na Cosmic Fear Mode, Awaken Garou. Yun na nga, bumitaw na ng pagkalakas-lakas na atake itong si Garou kay Saitama. Ito yung tinatawag natin na Nuclear Fusion. Nasa tindi ng ataking ito na ginawa ni Garou kay Saitama. Ayan guys, makikita sa panel dito, lumikha ito ng napakalakas na pagsabog. Then sa next panel ay ito na nga. Yan makikita nyo guys. Grabe yung makita ko to sa comment section. Yung binasa ko to yung panel na to, yung mga comment doon puro massive daw. Literal na massive. Basta ayun mga boy, ayan si Psychos, pinakita siya sa panel na yan. Sabi niya kasi there's so massive power. At sa next panel dito guys ay makikita natin is yung mga pagsabog na likha ng atake ni Garou kay Saitama. Nandito rin yung mga ibang hero na nasaksiyan nila kung anong nangyari dito. Then sa next panel dito ay sinabi ni Garou kay Saitama na kompleto niya daw na nakikita yung mga galaw ni Saitama. Kaalinsabay niya na nag-aalala daw si Saitama sa kanyang outfit. Kasi guys, ayun makikita nyo, yung outfit ni Saitama ay nagkagutay-gutay na. At sinabi din dito ni Garou na naramdam niya na daw na kaya niyang gawin ang kahit ano paman. At sa next panel, dahil nga sinabi niyang kaya niyang gawin ang kahit ano paman, isang halimbawa dyan na pinakita ni Garou kay Saitama is yung pagkopya ng galaw ng isang kalaban. At dito guys makikita natin yung pag-enter ni Garou sa Saitama mode. Oh guys, dahil nga nagagawa ni Garou na kopyahin lahat ng galaw ng isang kalaban, ang ginawa ni Garou, nag-Saitama mode siya. At kung makikita nyo ay laking gulat nga dito ni Kalbo. Then sa next panel, dahil nga nag-Saitama mode itong si Garou, ay nagawa niya din gamitin yung consecutive normal punch ni Saitama. At kaansabay niyan, syempre ay bumawi din ng consecutive normal punch itong si Kalbo. At yan na nga guys, makikita natin dito sa next panel, nagkaroon dito ng sabayang consecutive normal punch. At sa next panel, pinakita dito na lumikha na naman to ng isang malakas na pagsabog. Then sa next panel guys, dito na nga makita natin na nagkapalitan nga ng suntok sa muka itong si Garou at Saitama. Tinamaan ni Saitama sa muka itong si Garou at nakabawi rin ng isang suntok itong si Garou kay Saitama. At yun nga, bigla silang tumilapon pa baba. At next panel ay bigla silang umahon dito mga boy. Then sabi ni Garou kay Saitama,
mukhang ito yung unang pagkakataon na may nagawang makapagsabayan sa kanya sa pamamagitan ng maraming sabayang suntok. Then next panel guys, sinasabi dito na sa susunod daw, mukhang hindi na makakasabay sa pagkopya ng galaw itong si Garou. At pinakita din dito na mukhang hindi talaga intensyon ni Saitama na patayin o tapusin yung kanyang kalaban. Pero matigas pa rin si Garou mga boy. Matigas pa rin kasi ramdam niyang pantay siya ng lakas kay Saitama. At next panel naman guys, dito sinabi ni Garou na pinapaalala lang daw sa kanya yung sinabi niya kung gaano ka-powerless yung mga hero. At dito nga ay mukhang nag-iipon ng purong enerhiya itong si Garou. At next panel nga ay makita natin, ayan na nga guys, dyan na nga ay lumikha ng napakalakas na pag-atake uli itong si Garou na tinatawag natin na Gamma Ray Burst. So yung umatake nga si Garou ng ganyan ay tumalon itong si Saitama. Sinabi naman ni Garou na engot daw itong si Saitama na akala niya maiilagan niya yung ataking yon sa pamagitan ng pagtalon. At next panel guys, itong ang pag-atake ni Garou ay lumikha ng napakalakas na pag-atake at syempre isa itong Gamma Ray Burst. So lumikha ito ng napakalakas na liwanag. Ayan, kung makikita nyo ay silaw na silaw yung mga hero. Then pinakita din dito ay tinanong si Flashy Flash bakit daw may halimaw sa kanya. At sagot naman ni Flashy Flash, ayun nga, na nakita niya daw itong exotic animal na to na gamit para liwanagan ang kadiliman. At next panel mga boy, dun na nga bumagsak itong si Garou sa mga tao kasama ang mga hero. At dyan na nga napag-alaman nila yung source ng massive explosion of energy ay nanggaling nga dun sa halimaw, which is si Garou. At dyan makita natin ay grabe ang takot ng mga hero na mukhang wala nga talaga silang magagawa. At sabi pa nga dito ni Flashy Flash na wala na daw kwenta kung tatakas pa siya o tatakbo. Kumbaga pinapakita ni Flashy Flash dito na tanggap niya nang mamamatay na siya. Syempre ba naman nakatayo sa harap nila si Garou na sobrang lakas yung kapangyarihan, di ba? At sa mga next panel naman ay makita natin dito ang pagtingala ni Garou sa kalangitan at sabay sabi ng salamat. At dito guys nakita siya ni Silver Fang at sabay sabi na, ikaw ba yan Garou? At sabi naman ni Garou, humihinga ka pa pala matanda. Sabi naman dito ni Fang na ano daw yung nangyari kay Garou, ano yung ginawa ng halimaw sa kanya. At next panel guys ay nagpakita na naman dito yung God na nag-appear as Silver Fang. So mukhang nalaman na nga ni Garou yung God na nag-appear lang as Silver Fang. Sabi ni Garou na ano yung ginawa mo sa akin? Akala mo ba na kahit mag-turn ka pa as Old Man or Silver Fang malalaro mo na ako o maloloko mo na ako? At next panel sinabi sa kanya ng God na alam na nga daw yun ni Garou. At sabi din ng God na itong si Garou ay kanyang magiging avatar. At kalinsabay niyan ay tuluyan na nga nawala sa sarili itong si Garou dahil nga sa panibago na namang nag-uumapaw na enerhiya na dumadaloy sa kanyang buong katawan. So ayun nga mga boy, talagang nga mabibigla kayo. Dahil nga gaya ng ating inaasahan ay dito nga sa chapter na to ay lumitaw na si Blast para labanan itong si Garou. So kung matatandaan nyo yung nangyari nakaraan sa chapter 165 ay pinaturpit nga ni Garou itong si Kalbo mula sa kalawakan. Then pagtapos nyon ay dito na nga natin makita ang paglitaw ni Blast. So kung matatandaan nyo guys ay merong a space and time ability itong si Blast. Kaya nagawa niyang makarating agad sa kinatutunguhan ng mga hero, which is papalapit na nga din si Garou. At dito sa next panel ay mukhang napansin na agad ni Blast na itong ang si Garou ay kinokontrol daw ng God. At sa next panel naman ay pinapakita dito na iniisip nga ni Blast na maakay itong si Garou, pero mukhang hindi nga ganun ang mangyayari. At dito sa next panel ay mukhang naghahanda na nga si Blast na labanan itong si Garou dahil wala na nga talaga sa sarili to si Garou mga boy, na kahit ano pang isipin ni Blast na para maakay itong si Garou mukhang wala nga na talagang pag-asa. Sa next panel ay sinabi dito ni Bang na kung magpapatuloy daw itong si Garou ay mapapatay niya si Bang. Sabi naman ni Garou na ang isang absolute evil na daw ay hindi na kailangang unawain pa ang bagay na yon. Pero sa bagay ding yon ay napaisip nga din ito si Garou na kapag ginawa niya ang bagay na yon ay may mga tao sa paligid na hindi nga magiging masaya. At naisip niya din dito na si Uhuging Taryo ay mukhang hindi niya na makitang muli kailanman at tapusin niya na daw itong si Bang para sa kanya na ring kapakanan. At ang kasunod dito mga boy ay eto na nga, biglang umatake itong si Genos kay Garou.
na kahit wasak-wasak ng kanyang katawan ay nagawa niya pang makalikha ng pag-atake para banggain ng ulo itong si Garo. At mukhang sinabi pa ni Genos dito kay Blast, hindi lang naman ikaw ang may resistant sa radiation. At sa next panel ay dito na nga lumikha ng pag-atake itong si Blast na tinatawag natin na Dimension Cannon. Pero madali lang itong naiwasan ni Garo at agad siyang nakatalon. Kaya lang hindi niya inaasahan ay mautak nga itong si Blast. Ayan na nga, bang! Tinamaan nga ni Blast itong si Garo ng napakalakas na suntok. At yan nga yung tinatawag natin na Gravity Knuckle. At syempre hindi lang yan dyan nagtatapos guys. Lumikha pa na pagkarami-raming suntok itong si Blast kay Garo. So kung mapapansin nyo dito guys, yung abilidad ni Blast ay parang si Doctor Strange na nakakapagbukas ng iba't ibang lugar. So anong nangyari dito ay parang ganun nga yung kay Blast. Nakalikha siya ng maraming suntok sa pamamagitan na pinalulusot niya yung mga kamao sa iba't ibang dimensyon. At dito guys, kung makikita nyo, dalawang butas ang ginawa ni Blast para suntukin ng pabalik-balik itong si Garo. At dito sa next panel guys ay mukhang sasarahan na nga ni Blast itong si Garo sa magkabilaang dimensyon. Kaya lang sa di inaasahang pangyayari ay nakalabas nga itong si Garo. Gaya nga na sinabi ni Garo, nakita niya na daw kung paano ang bagay na yon, yung ginawa nga ni Blast. Dahil kung makatandaan nyo guys, nagagawa ni Garo na kopyahin yung mga galaw at atake at abilidad ng kanyang kalaban. At next panel ay dito na nga, gaya nga ng abilidad na pinakita ni Blast kanina, lumikha ito ng pagkarami-raming suntok ng gaya kay Blast na tinatawag natin na Gravity Knuckle Nuclear Fusion. At ayan na nga ay bang. Lumikha ito ng pagkasunod-sunod na pagkarami-raming atake. Pero dahil nga mautak itong si Blast, ay ang ginawa niya sa maraming ataking ginawa ni Garo sa kanya, ay pinalusot ito ni Blast mga boy. Gumawa siya ng maraming dimensyon at pinalusot ito sa magkabila-bilaan. At pinatagos ito palabas dun sa may alapaap. At kasunod niyan mga boy ay sinabi dito ni Blast na kung magpapatuloy daw ang gaytong bagay ay mukhang magiging patay na planeta na ang Earth dahil nga sa overload of energy na patuloy na pagsabog. Sinabi naman dito ni Garo kay Blast na mukha nga daw talagang hindi naging classes hero rank 1 itong si Blast nang walang dahilan. At dito rin pinakita na sinabi ni Garo, sa ngayon habang nakakopya daw yung mga abilidad at buong kapangyarihan ni Blast ay kayang-kaya niya daw manalo. At dito mga boy, ito na yung malungkot na pangyayari. So para nga malaman din ni Garo yung buong lakas ng hero na ito, ang ginawa niya, tinuluyan niya si Genos. Ayan mga boy, yung parang core ni Genos ay dinukot nga at tinanggal nitong ni Garo. Then next panel guys, ito na nga yung nag-iinit na panel. Matapos nga patayin ni Garo itong si Genos, dito na nga dumating itong si Saitama. Pagdating ni Saitama ay sinabi sa kanya ni Blast na wag nga daw lalapit itong si Saitama. At pinakita din dito na binato nga nitong ni Garo yung parang puso o yung core ni Genos. Binato niya kay Saitama guys. At yun nga yung pagkasalo ni Saitama, nakita ni Saitama na ito nga yung parang core ni Genos o yun yung sisilbi niyang puso. At dahil dyan guys, habang tinititigan ni Saitama itong si Genos na wasak-wasak ang katawan at wala ng buhay, habang tinititigan niya si Genos, dyan naalala niya yung mga bagay at mga pinagsamahan nila ni Genos. Na sinabi ni Genos na ito nga si Saitama laging dumadating ng tama sa oras kapag nasa alanganin na yung mga hero. Kaya lang ang sabi dito ni Saitama nung makita niya si Genos na mukhang huli na ang kanyang pagdating. Huli na nga kasi talaga dumating si Saitama dahil naabutan niya ng patay si Genos. Then next panel guys ay makita natin na marami nga naapektuhan na hero dun sa nilikhang pag-atake ni Garo na napakalakas na radiation. Makita natin dito si King na kahit alam niyang wala siyang superhuman strength o superhuman power, makita natin dito na yung dangal ni King ay hindi niya binitawan dahil hindi niya iniwanan yung dalawang babae mga boy. Parang ito ay si Tatsumaki at si Fubuki. Makita din natin dito na si Flashy Flash mukhang pinipilit pa nga tumayo matapos ang napakalakas na radiation na kanilang nasalo. Pinakita din dito mga boy na mukhang galit na nga si Saitama. Yung kamao niya guys, tignan nyo parang nag-uusok na. At yung itong kanyang muka, nako, heto na. Seryoso na nga mga boy. Killer Move Serious Series. Umatake na nga itong Saitama ng Killer Move Serious Series Serious Punch para wasakin itong si Garo. At kaalinsabay niyan dahil nga nakokopya ni Garo ang mga abilidad ng kanyang kalaban, nag Saitama mode na naman itong si Garo. At ayan na guys,
Diyan na nga ay nagkasabayan itong dalawa ng killer move, Serious Series, Serious Punch. At next panel dito mga boy, nagulat nga itong si Blast. Sa sobrang lakas ka ng enerhiyang nalikha ng pag-ataking sabayan ni Saitama at Garou. At dahil ayun nga ay Serious Punch na, sabi ni Blast dito na mukhang masama ito. Yung Earth daw ay nagkakrak ng pira-piraso. So dahil nga nagkasabayan na ng atake itong si Garou at Saitama, tulad nga ng ating inaasahan, gumawa nga ng portal itong si Blast para ilipat ang dalawa sa kabilang dimensyon. Dahil nga sa tindi ng puwersa ng dalawang ito, sa tindi ng puwersa ng ataking binibitawan nila, kung hindi gagawin ni Blast na ilipat itong dalawa sa ibang dimensyon, marahil at mataas ang possibility na mawasak nga ang sangkalupaan. Kaya nga lang mga boy, dito sa sunod na panel, mukhang nahihirapan nga si Blast na magbigay ng sapat na distansya dun sa portal na ginawa niya para ma-handle yung napakalakas na nilalabas ng enerhiya nila Garou at Saitama. Pero syempre guys, kahit nahirapan si Blast, nandito naman yung kanyang mga tropa para back-upan siya. Oh guys, bumakap na dito yung mga tropa niya. Ito nga kamukha ni Boros at kamukha ni Beast King. Yung mga katim niya lumitaw na dito para suportahan siya. At sinabi pa nga dito ng tropa ni Blast na mukhang may ibang hero pa daw na halos comparable sa lakas nitong ni Blast. Which is hindi siguro nila alam na mas malakas pa ito kay Blast. At ang kasunod niyan ay makita natin na tumilapon na nga itong si Garou at si Saitama. At pinapakita din dito na ano na daw nangyari do sa dalawang yon. Nasa na daw sila tumilapon. Nasa uri nga daw ng ganong enerhiya na pagkalakas-lakas, sino nga ba daw makakaalam kung saan nga daw sila tumilapon or saang lugar na kaya sila pupulutin. So ang kasunod nga ay pinakita dito sa next panel na mukhang tumilapon sila sa itsura ng buwan. Oh guys, mukhang itsurang buwan to. Pero mukhang hindi to buwan na nakita natin sa mga ganon. Ay guys, yung makita nyo, ganyan yung itsura ng buwan na yan. Hindi ko alam ang tawag dyan. Pero according sa nabasa ko guys, ito daw yung Jupiter's moon or buwan ng Jupiter. At sa kasunod na panel dito mga boy, sinabi ni Saitama na ano na nga ba daw yung nangyari? Saan daw sila napunta? At napapaisip nga dito si Garou na mukhang tumilapon daw sila sa Jupiter. At dyan nga yung sinasabi ni Saitama na mukhang mapapakawalan niya na yung kanyang mga atake sa full power. Laban dito kay Garou na nagagawa pa rin makipagsabayan sa kanya. At ang next dyan mga boy ay napaisip na nga itong si Garou na tao ba daw talaga itong si Saitama. Kasi nga kahit anong bakbakan yung nangyayari, parang wala lang daw ito kay Kalbo. At dyan pinakita din guys na naisip nga ni Saitama na mukhang nakuha niya na yung kanyang hinahangad. Pero hindi pa siya ganun ka-excite sa bagay na yon. Dahil hanggang dito guys, inaalala niya pa rin yung core ni Genos. Kung mawasak kasi yung damit niya, baka madamay niya yung core ni Genos. At dahil nga dyan, mukhang lalaban talaga si Saitama kay Garou gamit ang kanyang isang kamay. Dahil nga yung core ni Genos guys, patuloy niya pa rin hawakan sa kanyang kabilang kamay para maingatan ito at hindi masira. At dito sa next panel mga boy ay lumikha nga ng portal itong si Garou para ilipat si Saitama sa ibang lugar. So kung matatandaan nyo guys ay nakopya na din kasi ni Garou yung abilidad ni Blast na nakapag-open ng portal. Kaya ang ginawa ni Garou ay ililipat na dapat si Saitama sa ibang lugar gamit ang portal. Kaya lang ang nangyari ay sinipa lang ito ni Kalbo. Oo guys, yung ginawang portal ni Garou ay sinipa lang ni Saitama. At ang sunod na panel dito mga boy ay ayan na nga, bang! In-starteran na nga ni Saitama ang pag-atake kay Garou. At nang tamaan itong si Garou ay agad siyang lumikha ng portal para makalipat sa ibang lugar at lumitaw sa likuran ni Saitama. Pero bigo pa rin siya guys at nahuli pa rin siya at nasuntok. At matapos nga ang atake nyon ay sinabi ni Saitama kay Garou na yun na ba daw yung tinatawag niya na Ultimate Martial Arts. Kalimutan na daw ni Garou yung mga tricks na yon at lumaban na sa kanya ng suntukan. At sinabi naman ni Garou, tricks, kaya kong ma-absorb ang mga estilo at teknik nang walang limit ang bilang. Ang pakikipaglaban ko gamit ang bawat isa sa mga ito ng sabay-sabay, yun ang aking kamao. At ang kasunod dito mga boy ay yan na nga pinakita ni Garou ang pagkadami-daming sunod-sunod na pag-atake gamit ang portal na lumalabas nga siya sa magkabila-bilaan. At ang sunod niyan ay ayan na nga, kaboom! Lumikha ito ng napakalakas na pagsabog. Sa sunod-sunod nga atake nyon ay nahubaran na nga itong si Saitama. Pero makita nyo ay hawak niya pa rin yung core ni Genos. At dyan nga lumikha na nga ito ng atake si Saitama ng killer move Serious Series, Serious Stable Flip.
Boom! Yari ka boy, yari ka Garo. So parang itsura dito guys, dahil nga serious table flip, kung isipin nyo lang, parang tinaob lang na lamesa. Pero dito, yung tinaob ni Saitama is yung parang lupa ng buwan ng Jupiter. At dyan nga nagulat itong si Garo mga boy. Wow! Napasigaw siya. At sa next panel mga boy, kung makita nyo yung buwan ng Jupiter nagkapira-piraso at nagkadurog-durog na nga. At pinakita dito rin nahulog na nga itong si Garo. Lagot ka ngayon boy. At ang kasunod dito ay ayan na nga guys. Bang 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 bang. Lumikha ng pagkasunod-sunod na pag-atake itong si Saitama laban kay Garo. Na yung mga batong nagkadurog-durog nga mga boy, yun yung ginawa ni Saitama na pinagbalik-balikan niya at palit-palitang atake. At sa sobrang bilis nito ay lumikha ito ng mga after image na sapat para mahirapan na itong si Garo na makawala. At ito nga yung tinatawag natin na Killer Moves Serious Series Serious Punch Omnidirectional. At ang kasunod dito ay na nga nagtataka na nga si Garo na after image daw. So tatamaan na nga siya ng pagkarami-raming suntok, pero nakalikha ng portal itong si Garo para makawala. So takbo na nga talaga mga boy. Takbo Garo. Kaya lang sa kasunod na panel guys, sa kasamang palad ay ito, naabutan pa rin siya ni Saitama. At kung makikita nyo guys, pinagpapawisan na nga itong si Garo. Ewan ko lang kung pawis ba talaga yan or parang pinapakita dyan na sobra yung pagkagulat niya. Garo, sa kapunta to the moon. Literal na moon naman talaga yung pinagpuntahan nila. So sa kapunta boy, to the moon. At ang kasunod dyan guys, kung makikita nyo ay lumusot nga sila sa kabilang portal. Nakakala nga ni Garo talaga yung makakawala siya. At yun na nga, tuloy-tuloy pa rin yung pag-atake ni Saitama. Na yung ginawa pa rin ni Saitama ay jump back sa mga bato na nadurog na nilikha niya ng serious move, table flip. Grabe yung mga boy yan, tingnan nyo. Saan ka punta boy? Saan ka punta? To the moon? Wala ka talagang pupuntahan dahil nasa buwan talaga kayo ng Jupiter. Road trip brum ka ngayon boy. At dito sa X panel guys, ang ganda ng pagka-color dito. Hindi ko na alam tawag dyan dahil nga nagkadurog-durog na yung buwan ng Jupiter. Sa sobrang bilis at sobrang lakas ng pang-atake ni Saitama, nangyari ganyan na itsura. At sa next panel guys, kung makikita nyo, naisip na nga ni Garo na yung ginagawang atake ni Saitama, ayun nga daw yung mga kamanghamanghang physical strength at may kasabay na mabilisang paggalaw sa magkabila-bila ang mga bato. At kung makapunta daw siya sa taas sa bandang rock layer, maaaring mukhang hindi daw makagawa ng paggalaw itong si Saitama. Kaya ang ginawa niya ay pumunta daw sa bandang itaas. Kaya lang ang nangyari nauntog itong si Garo. Sinasabi niya dito na parang ang nangyari daw sa kanya ngayon is yung parang insekto na sa loob ng kahon na pinaglalaruan ng isang bata. At ang kasunod niyan ay saan ka punta boy? Ayan na, bang! Tinamaan na naman ng malupit na serious punch itong si Garo sa mukha. Sobrang nahihirapan talaga siya guys. At pinakita na nga dito na sinasabi ni Garo na ito daw si Saitama ay limitlessly strong. Napakalakas daw ni Saitama guys. So kung ganun daw talaga, ang gagawin niya ay kokopya na lang uli siya hanggang siya ay manalo. So dahil nga kokopyahin niya naman niya, sa next panel, ayan na nga, bang! Nagkapalitan na naman ng suntok itong dalawang to. Bumitaw na nga ng suntok itong si Garo gamit ang portal para patagusin kay Saitama. Pero bigo siya, napatamaan ito dahil nga nakailag si Kalbo. At ang sumunod dito ay na nga, bang! Tinamaan sa mukha itong si Garo na kanyang portal na ginawa din mismo. Pero agad na lumikha ng portal itong si Garo para biglang lumitaw sa likuran ni Saitama. Kaya lang bigo pa rin siya guys dahil nga agad-agad din siyang naatake ni Saitama. Dumwelo itong si Kalbo para lumikha ng pagkalakas-lakas na atake. At dito nga'y pinakita na nga, ayan na, wapak! Isang napakalakas na chopping style attack ang nilikha ni Saitama sa batok nitong ni Garo. Nakadahilanan nga rin para lumubog sa lupa itong mukha ni Garo mga boy. Na sinasabi pa nga dito ni Saitama na ginagaya lang naman daw ni Garo yung kanyang mga galaw dahil may purpose ito. Pero subukan niya lang daw at ituloy. Gagayahin mo ng gagayahin hanggang sa malampasan mo ko. Diba ayun ang sabi mo? Ano na nga ba daw ang problema? At sinabi nga dito ni Garo na hindi niya na daw kakayanin dahil daw yung mga susunod pa na atake ni Saitama ay lalo daw lumalakas. At dyan nga pinakita uli na umatake na naman itong si Garo. Pero wala pa rin silbi guys dahil nabawiin pa rin siya ni Kalbo
Kalbo. At sinabi na naman ni Garo na dito daw sa puntong to, nasa isa daw sa mga suntok ni Saitama ay mapapatay na daw siya. At kahit ngayon daw ay mas lalo pang tumitindi si Saitama. At sa bagay din yon ay sinabi na rin ni Garo na wala na daw makakapagsabi kung gaano nga ba daw kalakas itong si Saitama. So sa kasunod nga dyan ay sinabi na nga nito ni Saitama, naglaho na daw yung kanyang suot. At dahil nga dyan nilalamig na nga daw itong si Kalbo. Then sinabi naman nito ni Garo na para patuloy niya daw madikitan yung level ng pag-unlad ni Saitama, ang tanging paraan na lang daw ay iwanan ito. So sa pangatuwid ay parang sinasabi na rin ni Garo na hindi na nga madidikitan talaga yung level of growth ni Saitama. Kaya guys, nabuwisit na nga talaga si Garo. Wala na siyang ibang paraan. Kahit Saitama mode na kasing ginamit niya, hindi niya na talaga matigitan yung level of growth ni Saitama. Nang umatake na nga itong si Garo, yan na nga guys. Pak! Hinuwakan lang ito ni Kalbo. At dyan na nga pinapakita na mukhang babahing nga ito si Kalbo. At sa next panel ay ito na nga pinakita na Achoo! Bumahing si Kalbo at ang epekto nito ay ayan na. Boom! Ito yung tinatawag natin na serious sneeze. Yung pagbahing ni Kalbo napakalakas nga ng epekto na nagresulta nga na parang magbukang wasak na Jolen itong Jupiter. Grabe naman bumahing itong si Kalbo mga boy. Nahatching lang napinsala na agad yung Jupiter. At sa sunod na panel naman, sinabi na nga nito ni Garo na ano nga ba daw klaseng halimaw itong si Saitama. Napakabagsik. At dahil nga dyan tumatakas pa rin si Garo guys. Pero bigo pa rin siya. Dahil kahit anong gawin niya ay bigla pa rin sumusudpot sa kanya si Kalbo. At pinapakita rin dito na habang nasa kalawakan sila nung makita ni Garo yung itong araw, sinabi ni Garo na sa wakas nakita niya itong araw at mukhang may natitira pa siyang swerte sa pagkakataong yon. At pinakita nga dyan na mukhang balak talagang i-teleport ni Garo itong si Saitama sa araw. At next panel ay ayan na nga, boom! Umatake na si Garo. So dahil nga sa atake nyon ay bigla nga nawala itong si Kalbo. At kasunod dyan ay pinakita na nga dito na mukhang nagdidiwang na nga itong si Garo. At sisabi pa nga dito na nagawa ko, ako ang panalo. Nagawa kong i-teleport si Saitama sa araw. Pero sa kasunod na panel guys, eto na nga, habang nagdiriwang si Garo, bigla nga lang lumitaw sa likod itong si Saitama. At sinabi pa nga ni Saitama habang nasa likod ni Garo, wow, ang angas ng ginawa mo ang ganda na. At nagtaka nga dyan si Garo, ha? Paano nangyari yun? Samantalang binira na kita sa direksyon yun, hindi ba? At sabi naman ni Saitama na dahil daw wala nga siyang suot at napakalamig, kinakabag na nga daw itong si Kalbo. Kaya dyan ay sumunod pa rin itong si Saitama habang walang saplot. At kung makikita nyo guys, yung otot na nilabas ni Saitama yung otot na nilabas ni Saitama, yun yung nagpatalsik din sa kanya para mahabol itong si Garo. Putek, pati utot may ambag. At dito nga sa next panel ay na nga, pang! Sapul na naman sa mukha itong si Garo. At tumilapon na nga siya pabalik sa Earth. At dito nga sa kasunod ay pinapakita na durug-durug na nga itong mukha ni Garo. At dahil dyan napansin na nga ni Saitama na nanggaling na nga sila sa lugar na to kamakailan lang, which is yung Earth nga guys, di ba? At sabi naman ni Garo dahil bugbog na nga siya, ano daw problema? Bakit hindi pa daw siya pinapatay ni Saitama? Dahil sinabi dito ni Saitama na yung sinabi daw ng bata na si Uhuging Taryo, yung request nga kasi ni Uhuging Taryo kay Saitama, napigilan nga lang daw ni Kalbo si Garo nang hindi papatayin. So kung maaalala nyo yun guys, diba, sa mga nagdaang chapter, ni-request ni Uhuging Taryo kay Saitama, napigilan nga lang daw ni Saitama si Garo pero wag daw papatayin. At syempre sinabi rin ni Saitama na isa siyang hero, kaya hindi niya talaga papatayin si Garo. At next panel dito guys, pinakita na nga dito na nakita nga ni Garo itong si Uhuging Taryo na nakatumba. At bigla nga itong bumangon si Garo para lapitan nga itong si Taryo. At kung makita natin, umiiyak itong si Garo guys. Sinasabi pa nga ni Garo dito na kasalanan niya daw kung bakit nga naggaganon si Taryo. At next panel dito ay pinakita na mukhang hindi nga talaga alam ni Garo yung kanyang pinaggagawa dun sa mga nagdaang chapter. Dahil nga siya ay kinokontrol ng God, di ba? Pero yung mabugbog siya ni Saitama, dun siya natauhan. At sa mga sunod na panel, pinakita rin dito na masisinang usap na nga yung nagaganap sa pagitan ni Garo at Saitama.
sinabi dito ni Garo na yung isa daw sa kanyang unang gustong iligtas para baguhin ang mundo ay dahil sa kanya mukhang nadamay sa masamang kapangyarihan na kanyang inilalabas. At sinabi ng Saitama na hindi lang naman pala suporta ang gusto mo sa kanya, mukhang gusto mo rin siyang iligtas. Syempre pinakita dito na mukhang ganun din naman yung gusto ni Saitama na nangyari kay Genos. Kaya patuloy niyang hawak yung cord nitong ni Genos at tinititigan naman ito ni Garo. At sinabi naman ni Saitama na ayun ba talaga ang gusto mong gawin, yung magligtas. So tinanong siya ni Saitama, ano nang gagawin mo? At humingi nga ng favor itong si Garo yung kanyang mga ultimate art technique na ipapasa niya daw ito kay Saitama. Dahil kahit si Garo daw na kahit sa kanyang God mode ay hindi niya masurpass yung kanyang ultimate technique, which is si Saitama ay nagagawa ito. Kaya kung gagawing ipasa ni Garo yung kanyang ultimate technique, mas maganda yun guys yung naisip ni Garo dahil mas mapapalakas pa nga yun ni Saitama. At dito nga guys, ayan na nga, pinapakita na pumoporma itong si Garo at may gagawin siyang technique para ipasa yung kanyang mga ultimate fist. At kasunod dito ay sinasabi ni Garo na kung meron daw na isang nilalang na kayang i-master ang kapangyarihan ng God nang hindi gumagamit ng kapangyarihan ng God din mismo, wala nang iba yun kundi itong si Saitama lang. Dahil nga ipapasa ni Garo yung kanyang ultimate technique sa pamamagitan ng kapangyarihan ng God, ang ginawa din ng God ay babawiin yung kapangyarihan niya mula kay Garo. Kaya ang mangyayari dito guys ay paunahan between sa God and kay Garo. At sinigawan niya pa nga dito si Saitama na mag-concentrate daw. At dyan na nga pinapakita, ayan na, mukhang gumagana na yung ritual na ginagawa nila Garo at Saitama. Pero mukhang hindi lang ito ritual guys, mukhang ito ay scientific. So ang galing ng author, di ba? At dahil sa bagay na yon na ginawa nila, mukhang hindi nga maganda ang magiging resulta nito kay Garo. Ang nangyari kay Garo, naging isang malaking tipak ng asin. Pero dahil din yan guys sa ginawa ni Garo, may magandang resulta nga dito. Dito sa next panel ay pinapakita ay itong time travel. Oo mga boy, time travel ang nangyari. Ang nangyayari, bumabalik sila sa oras. At sinabi dito ni Saitama na hindi daw siya makapaniwala. So dito nga guys ay yung time travel, pinapakita yung mga nagdaang nangyari. Disaster level God, I am that ominous future. Yung mga nagdaang sinabi ni Garo, di ba? Kasama yan yung mga absolute evil na pinagsasabi ni Garo. Parang nagpe-playback guys. So kaya ang nangyari maganda. Nung sa mga time na nag-aangas-angas pa lang si Garo as absolute evil, doon na nga nagkaroon ng pag-atake itong si Saitama kay Garo na yung lakas ng atake nyon ay kasing lakas ng ginawang atake niya doon sa laban nila sa buwan ng Jupiter. So magandang resulta yun. Dahil nga doon sa time travel ay hindi pa nagsa-Saitama mode si Garo. At yung killer move serious punch ni Saitama ay bumalik doon sa time na hindi pa nagsa-Saitama mode si Garo. Kaya nung tamaan si Garo ay solid guys, solid yung pagka-atake. Sa makatuwid, doon pa lang tapos na yung laban. At dito sa next panel, dahil time travel nga, makita natin dito si Genos mga boy. At mukhang kumikemba na nga itong si Garo. Then, sunod niyan ay patuloy ang time travel. Ay, ayan na nga. Gulat na gulat si Kalbo. At nagtataka siya bakit na siya ay may suot. Kasi sa mga naalala niya, hubot-hubad na lang siya. Pero dito, nag-time travel nga, nagkaroon nili siya ng suot. At nagtataka siya bakit hawak niya yung core ni Genos. At sa last panel dito, ay ayan na. Boom! Si Genos ngayon ang umatake kay Saitama. Pero yung itsura ni Saitama dyan guys, hindi ibig sabihin nasaktan siya dyan. Kumbaga may halong gulat na kasi yan. So masabi pa rin nating napakaganda ng resulta. Grabe, solid na solid yung ataking ginawa ni Saitama sa time travel. Kaya sa ganung paraan ay panalo agad ng laban guys. May iwasan tuloy ang pagkamatay ng mga hero. Ngayon guys, dito na tayo sa nakaluhod ditong si Garo dahil nga tinamaan siya ng pagkalakas-lakas sa suntok ni Saitama. Sinasabi niya dito na lumabas daw yung suntok na yon sa isang lugar na hindi naman daw niya naramdaman. Ano nga ba daw ang nangyayari? At dito naman sa kabila ay pinapakita na tinititigan nga itong si Garo ng mga hero habang siya ay nakadapa. Sinasabi nila dito kay Garo na di ba ikaw yung hero hunter? Na pinapakita pa nga dito parang gusto nilang banatan itong si Garo. At sinabi naman dito ni Saitama na mukhang
mukhang tama nga na hawak-hawak niya itong core ni Genos nung dumating siya. At ito namang core na to ay may malaking pagkakahawig sa core ni Genos. So ang kasunod nga dito ay mukhang ikakabit nga nila yung core ni Genos dun sa subconnector, dun sa may host mismo. At dyan ngayon nagtataka pa nga rin sila, bakit nga daw kasi naging dalawa yung core ni Genos. At sinabi naman dito ni Calvo na ganun pa daw yung nangyari sa kanyang suot, na yun nga ay nagkawasak-wasak. Then kaalinsabay niya nang ma-connect na nga nila ang core ni Genos dito sa mismong host. Dyan nga nagulat sila at umilaw ito. Sinabi pa nga ni Calvo, "Uy, bumukas na." At ang kasunod dito sa panel guys ay ito na nga, pinapakita ang mga pangyayari nung masalpak nga yung core ni Genos sa host. Gumana ito, pinakita dito na na-record nga yung lahat ng mga pangyayaring naganap. So mukhang maganda to kasi malalaman niya kung ano nga ba yung mga nangyari sa mga nagdaan, dun sa mga nagdaang bakbakan na hindi na nga nila maalala. So ang angas ng core ni Genos, no, nagawa pa lang i-record yung mga pangyayari dahil yun din yung sinasabi sa next panel mga boy. Heto, sinabi dyan na yung mga bagay na naganap daw, yung mga bagay na na-record sa core ay pumupunta na sa memory ni Genos. So mukhang si Genos nga ang makakapagpaliwanag kung ano-ano yung mga bagay na nangyari sa nagdaan. Sa mga tuwid guys, lahat ng pangyayaring hindi maalala ng lahat ng mga hero at mga tao, si Genos ang makakaalam. At dito nga sa kabila na pinapakita na sinabi nga ni Calvo, anong problema Genos? Sinasabi pa nga ni Genos na may naramdaman siya na kaunting liwanag sa kanyang ulo. Diyan ngayon naisip na ni Genos na ito nga yung core niya na binira nga ni Garo sa nagdaan. At ang kasunod dito guys ay nagtataka nga si Calvo dahil sinabi nga ni Genos, wala ka ba talaga naaalala master? So yung core nga ni Genos kasi di ba pinaalala yung o pinakita yung mga pangyayari. Wala talaga maalala si Calvo. Kaya sinabi ni Genos kung wala ba daw talagang naaalala si Saitama. Kaya ang ginawa ni Genos ay pinaliwanag ito ng madalian kay Saitama. Sinabi niya kay Saitama na yung memory daw sa core ni Genos pinakita doon na nanggaling nga sa Saitama sa nangdaan na pangyayari. At ang kasunod nga dyan ay eto na nga, nag-explain si Genos kay Saitama ng pagkadami-dami at kung ano-anong mga bagay. So in-explain nga ni Genos kay Saitama yung mga pangyayari sa nagdaan. Simula dun sa pinatay yung mga hero, pati siya. Tapos naglaban sila ni Garo na umabot pa ito sa God form. Lahat yun guys, hanggang sa Jupiter, hanggang sa makamalik sila sa Earth. Lahat yun in-explain ni Genos sa kanya na yun nga yung lahat ng pangyayaring naganap nung bago pa mag time travel. So habang in-explain nga ni Genos yun kay Saitama, nangyari, lahat ng sinabi ni Genos ay tumatagos lang sa kabilang tenga ni Calvo. So di na ako nagtataka guys, no? Dahil nga mahina mag-isip si Saitama, di ba? Na kahit anong explain nga ang gawin ni Genos kay Saitama, tumatagos lang ito sa kabilang tenga. Sa mga tuwid, walang naiintindihan itong si Saitama. At dito sa next panel ay sinabi pa nga ni Saitama na naintindihan niya daw. Pero sa mga tuwid, hindi naman talaga, di ba? So mukhang hindi nga talaga maaalala ni Calvo kung ano yung mga pangyayaring naganap. Pero naalala dyan ni Genos yung ginawa ni Saitama laban dun sa Deep Seeking. Na iniba ni Saitama yung flow ng istoryang naganap sa paglaban niya sa Deep Seeking para mapunta lahat ng credit sa mga hero na lumaban. So ayun ngayon nasa isip ni Genos. Iniisip niya na kunyari walang naaalala si Saitama para mapunta lahat ng credit sa mga hero na lumaban din. At kalinsabay niyan ay naisip nga talaga ni Genos na ganun, na si Saitama talaga ang nag-save sa mundo, hindi itong si Garo. Kumbaga pinasuko niya kasi talaga itong si Garo sa kadahilanan na gumamit ka ng time travel at iligtas ang marami. So sa mga tuwid ay si Saitama pa rin daw talaga ang tagapagligtas. So anong nangyari nga dito sa kasunod ay mukhang sasabihin nga ni Genos sa ibang hero yung mga pangyayari para daw marinig at malaman ng ibang mga hero yung lahat ng mga naganap. Dahil mukhang gusto nga talaga ni Genos na mapunta lahat ng credit kay Saitama na si Calvo nga ang nagligtas sa buong sangkatauhan. Pero dyan nga ay dumidinay pa rin si Saitama na ano naman daw kung ganun, kung ayun nga ba yung mga ginawa ko sa mga oras na yon. So wala naman daw talaga yung kay Saitama, okay lang sa kanya. At dito ngay makita natin si Uhuging Taryo na nakadapa at bigla nga itong bumangon dahil nga ito ay nakita niya rin si Garo. Oh guys, pero yung pagtakbo niya papalapit kay Garo, sorry boy, dun nga ay nawala na si Garo. At nung mawala na nga si Garo, sinabi pa nga dito ni Taryo na yun ba daw ay isang panaginip at nasan na ba daw yung mga ibang tao dahil may naririnig nga siyang mga boses. At ang kasunod niyan ay heto na nga mga boy,
Bang! Kinukuyog na nga ng karamihan sa mga hero itong si Garo. Bugbog sarado na si Garo dito mga boy dahil nga nangihina na din siya. At habang binubugbog at kinukuyog nga ng mga hero itong si Garo, sumigaw nga itong si Metal Bat na tumigil na daw. Tama na. Dahil daw sa puntong yon ay binubugbog na lang daw nila yung isang injured na tao, which is si Garo. Pero nagsalita naman dito si Amay Mas mga boy. Sinabi niya kay Metal Bat, nakita mo naman kung gaano siya kabangis kanina, 'di ba? Kung uupo lang tayo dito at magkwekwentuhan tungkol dito, paniguradong tapos tayo sa kanyang lahat. Then sinabi naman ni Metal Bat kay Amay Mas na hindi daw siya papayag na tapusin nila si Garo. So dahil nga kontra talaga si Amay Mas kay Metal Bat, yung sinabi ni Amay kay Metal Bat na dapat daw nabitayin na talaga si Garo. Ang desisyon na patayin na si Garo ay lubos na napagkaisahan na at hindi na maaari pang pag-usapan. Dahil ang taong halimaw na ito, which is si Garo, ay tuluyan na daw na naging halimaw na talaga. Then sa kabila niyan guys, ay dito nga wala talaga naaalala si Saitama. Sinabi niya pa nga na sino ba daw yung nagpatumba kay Garo. At dito rin pinakita na si Flashy Flash ay parang napapaisip na nga sa mga nangyayari. Yung mga pattern daw sa paggalaw na yon, yung mga pangyayari, parang yun daw ay yung bagay sa libro ni Blas. Kasi nga daw may biglang sumulpot na lalaking nakaubad at sinuntok itong si Garo at bigla na lang siyang nawala. Yung nga yung nangyari sa nakarang chapter, 'di ba? Yung sinuntok ni Saitama si Garo ng nakaubad. Yun yung pinagtataka ni Flashy Flash na parang katulad nga daw sa libro ni Blas. At dahil doon ay mukhang nalaman nga talaga nila na tumulong nga talaga si Blas sa mga nangyari. At kailinsabay niyan ay sinabi ni Genos kay Saitama na naniniwala daw siya na si Kalbo nga ang may karapatang o may desisyon kung paano haharapin si Garo. At kailinsabay din yan ay patuloy ngang kinukuyog na mga hero itong si Garo. Sinasabi din nila na parang walang epekto ito kay Garo dahil hinahayaan nga lang din ni Garo na suntukin siya at sipain ng mga hero. At ang kasunod dyan guys ay nandito na nga si Zombie Man. Sabi niya, teka lang daw, may gusto siyang sabihin kay Garo. At yun nga yung sinabi niya kay Garo na walang sino mang tao ang may kakayahang makakuha ng ganong kalakas na kapangyarihan na nangyari kay Garo. At sinabi niya pa niya kay Garo na meron ka bang alam na may iba bang another source of power tulad nung nangyari sa kanya? Mga ibang bagay katulad ng sa God. At sinabi naman dito ni Flashy Flash na God? Hindi naman nagbanggit si Blas ng katulad ng bagay na ganon. Sinabi naman dito ni Zombie Man na may mga isang grupo kasi ng mga kalaban na may malalakas na kapangyarihan. So nagtataka nga siya saan galing yung mga kapangyarihan na yon. Na baka galing nga din daw yon sa source of power ni Garo. At sinabi naman dito ni Garo na ang lahat daw ng bagay na yon ay siya daw ang dahilan. Ano ba yung mga pinagsasabi nyo? Yun nga yung sinabi ni Garo dito kay Zombie Man. Sa kabila niya yung sinabi ni Garo na dalian nyo, patayin nyo na ako. Gawin mo na. At dyan nga'y umatake na nga itong si Amay Mas para starteran ng tapusin itong si Garo. At sa kasunod na panel ay heto na nga. Biglang dumating nga itong si Uhugin Taryo para pigilan si Amay Mas na atakihin si Garo. Laking gulat nga ng mga hero dito guys. Sinasabi pa nga dito ni Taryo na habang yakap-yakap niya yung paanan ni Amay Mas, dalian mo Garo, takbo. At sisigaw pa dito ni Taryo na ang totoong hero daw ay itong si Garo. At pakiusap pa ni Taryo na wag daw ibuli or saktan itong si Garo. Pero mukhang hindi payag si Amay Mas sa gusto ni Taryo. Na mukhang kinokontrol pa daw ng isang nilalang itong si Taryo dahil nga kumakampi siya kay Garo. Sinabi niya kay Taryo na gagawin niya daw yung duty nila as hero para tapusin itong si Garo. At dahil nga nagkakaisa talaga ang mga hero mga boy, gusto talaga nilang tapusin na itong si Garo. Hindi daw nila hayaan na makatakas si Garo na isang halimaw para gumawa na naman ng kalokohan. At ang kasunod nga niyan guys ay eto na nga. Hala! Maximum output King Engine. Dito nga ay naglabas na naman si King ng nakakatakot at nakakasindak na pagtitig. Sinabi ni King dito na nanunood yung bata. Ano bang ginagawa nyo? Tumigil na kayo! Dahil lakas ng panama ng titig neto ni King ano? Baka King yan. Then sa kasunod nga dito ay eto na nga, nagtakbuhan na yung mga hero guys dahil nga nakita nilang galit na si King. At ang kasunod niyan ay heto na nga, lumalapit na si Bang kay Garo. Sinabi niya kay Garo dahil nga nagdala siya ng pinsala sa mga tao, kailangan niyang pagdusahan yon kahit papano. Pero syempre hindi niya din daw ahayaan na ganun na lang matapos ang buhay ni Garo. So maganda nga yung kay Garo mga boy, sabi ni Bang. Sinabi naman si Saitama na kahit ang absolute evil na ito naging maayos pa rin naman. At sa bagay din yun ay nagawa
ginawang ipakita ng lahat kung sino nga ba talaga siya. Pero sinabi dito ni Garo na bakit hinayaan daw siya mabuhay ni Saitama. Pagsisisihan daw ito ni Saitama bakit niya ginawa yon. Pero sinabi dito ni Kalbo, wala akong pagsisisihan. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na pasalamatan ka. Ikaw ang nagligtas kay Genos at kay King, di ba? Salamat. So ayun guys, nagpasalamat si Saitama kay Garo. At kalinsabay nga niyan, yun din yung nasa isip ni King na yung promise ni Saitama kay Uhuging Taryo. At ang kasunod dito mga boy ay ayan na! Pang! May bigla ang pangyayari nga na hindi inaasahan. Laking gulat nga ng mga hero dito dahil ang bilis lang pangyayari yun. Na sa tingin ko nga ay si Saitama lang ang nakita nyon guys. At dito ngayon sa kasunod ay ayan na! Si Metal Knight ay nagpakita na naman. Pero ang kaso dito ay huli na naman siya dumating. Makita nyo ay napakaraming kampo ni Metal Knight mga boy. Sa next panel guys ay mukhang mag-iimbestiga na naman si Metal Knight tulad ng madalas niyang ginagawa. Bali mag-iimbestiga siya sa mga bagay-bagay sa paligid sa nangyaring bakbakan. I-dispose niya na daw yung mga bagay-bagay doon. Kasi yung mga bagay na yon ay mga gamit niya guys. Parang mag-eksperimento siya. At sinabi dito ni Metal Knight na nalaman niya nga mukhang naapektuhan yung mga hero sa radiation. So tama naman yun mga boy, di ba? At dito nga sa last panel guys ay sinabi ni Saitama, hayaan natin si Dr. Coseno na ang mag-ayos sa nasira mong kamay at hita. At pagkatapos nun ay maaari na tayong maghanap ng bahay na ating pagtitirahan. So hanggang dyan na muna tayo mga boy at maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo man ang ating video ito ay sana i-like nyo na rin guys. Then huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para patuloy kayo mga subaybay sa ating mga anime Tagalog talakayan. Hanggang dito na nga muna tayo mga boy. Maraming salamat. Tayo'y nagpapaalam.